Ako na naman na utusan, ako naman parating nalalapitan, ako naman parating nahingan, parang ako na lang ng ako Kung yan ang na-experience mo, ito ang video para sa iyo. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there mga kaipunaryo, this is Cheng Kitan, your pambansang wealth coach. May tanong ako sa iyo, ba't parang ikaw na lang parating inaasahan ng iyong pamilya, pero hindi naman talaga ikaw ang paborito? Paborito ka lang pag mayroon silang kailangan. Lagi ikaw tinatawagan, lagi ikaw nagpapadala. Pero nung bata, ay nako, etchepuera ka. Sounds familiar? Let's talk about siblings divide. Ito yung mga tinatawag na favoritism, unfair expectation, emotional imbalance sa pamilyang Pilipino. Alam mo, ito mga kapatid, real talk lang po tayo. Ito yung mga hindi pinag-uusapan Parang kasi pass is pass na daw. Parang experience mo, ikaw yung panganay, o OFW ka, o breadwinner ka sa pamilya, I guarantee you, nako, may sakit sa likod mong hindi mo pang kinikwento. Lalo na kung naririnig mo na ikaw lang ang matino, kasi ikaw lang nakapagtapos, ikaw lang ang sumakses, yung kapatid mo, wala nang maasahan. Pero teka. Paano mo naging responsibilidad ang lahat? Rewind nga tayo. Nung bata ka pa, lagi ka bang napapagalitan? Lagi ka bang ikaw nautusan? Lagi ikaw naguhugas ng pinggan, naglilinis ng bahay? Pero iba ang pinagtatanggol ng iyong mga magulang. Paborito ang bunso, siyang special. Ikaw, tagalinis. Di kayo lahat, di ba? Kahit 10 years old ka pa lang, talagang, basta, alam na this. Fast forward po today. Ikaw pa rin ba ang sinisisi pag wala kang padala? Ikaw rin ba ang tinatawagan kapag may emergency? At ikaw pa rin daw. Nako. Walang utang na loob. Anong tawag po dito sa ganito? Ang tawag po dito is what? Abusado na expectation. Let's be real. Hindi lahat ng pamilya po ay patas. Especially yung tinatawag nating favoritism, kahit di naman talaga sinasadya. Pero pag nangyari, nag-iiwan po ito ng sugat at peklat. Yung tipong, pag may kailangan, ikaw agad. Pag may pasulubong, siya lang meron. Diba? Pag may utang, sa'yo dumidiretso. Yung pagpapasalamat o ibang binibida. Ay, nako. Hindi ako mahugot mga kapatid. Kinikwento ko lang po sa inyo, mga nakukwento po sa akin. Alam ko, napaka-unfair, napakasakit, nakakapagod. Sino po sa inyo nakaka-relate dito? Type relate sa comment section. At alam mo, ang pinakamasakit, yung nagkakaroon ka ng trauma. Tapos, yung trauma in the sense na ang dami mong mga hurts, diba? At parating, ikaw na lang ang inaasahan ngayon na tagapagligtas. Kasi, again, ang press release, ikaw daw ang pinaka-responsable, ikaw daw ang pinaka-successful, ikaw lang nakapagtapos. Sa totoo lang, ginagawa mo na lang ang dapat. Pero kahit ika nga, ito yung tanong Oo. Kailan ka ba talagang titigil sa ganitong klaseng sitwasyon? Alam mo, being capable is not a reason for you to be abused. Being consistent, ibig sabihin, doesn't mean that you owe everyone anything. Diba? Diba? Nagigets nyo ba itong pinag-uusapan natin? Kaya nga, alam mo, kung ikaw ay nakasa sitwasyon naman na parang feeling mo, ako na lang. Ito naman, please. Speak up. Sabihin mo. Hindi naman sa ikaw ay nagrereklamo, pero yun nga, mag-usap kayo. Diba? Bilang isang pamilya na hindi lang ang burden ay para sa'yo. Kasi kung di ka nagsasalita, akala nila okay lang sa'yo. Diba? Number 2, ang suggestion ko, call for a family meeting. Diba? Pag-usapan nyo. Kanyari, lalo kung 4 kayo magkakapatid, 5. Baka pwede mag-ambag-ambag para maiwasan naman na panay ikaw. At kung gusto mo naman, ito lang po. Sana naman, in other words, maglagay po tayo lahat ng limit, di ba? Ikaw mismo. Sabi mo, wala namang problema na gusto kong talagang tumulong, pero ito lang hanggang kakayanan ko, ito lang yung limit ko. At kapag naubos ka, wala kang na dapat obligasyon na magbigay. And last but not the least, let me encourage you. Hindi ka masamang anak pag hindi ka nakakapagbigay. Oo.
Ito lang po ang reality. Sa 10 beses silang humingi, 9 na beses mong pinagbigyan, 1 beses ka lang humindi at wala kang kakayanan, napakasama mo, di ba? Selfish mo na. Di ba? So, you just need to learn how to say no. Normal lang ang mapagod, lalo na kung walang tumutulong aside from you. So, ang tanong, ito yung tanong, this is between you and me. Ikaw ba to? Ikaw lang parati ba nasisisi? Ikaw lang ba ang paborito? Nahingan ng pera? Kaya nga, comment laging ako sa comment section kung parati kanyan. So mga kapatid, kung ikaw ay may mga ganun talagang sitwasyon, mga kaipunaryo, ito lang po maging mabait, maging mapagbigay, pero huwag hayaang abusuhin ng pamilyang natutong umasa lang sa iyo. If you feel this message from you, please like, comment, and share this video with someone who needs to hear it. Ako po si Ching Kitan, ang inyong pambansang wealth coach, nagsabi, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.